lumayas ako sa bahay namin dahil pinagalitan ako ng mami. Dahil may nagsumbong na nag-away kami ni Rona doon sa school. Mamaya natin pag-usapan yan. Mabuti pa. Samantalin na natin ang pagkakataong ito, Michelle. Johnny, sandali lang. Huwag. Huwag, Johnny. 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 Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Rachel, may sasabihin ako sa iyo. Ito ay para sa iyong kapakanan. Kaya tandaan mo lagi ang bilin ko sa iyo, ha? Mami, ano ba yan? Paulit-ulit na naman yun Hindi ko po magkakalimutan. Mas mabuti yung lagi kang pagsabihan para matandaan mo at hindi ka mapapahamak. Ang gusto ko lang, pagtuunan mo ng pansin ang iyong pag-aaral dahil wala akong maipapamana sa iyo. Ha? Ang ibig ninyong sabihin, Mami? Naubos na ang pinundar ninyong ari-arian ni Daddy? Oo. Alam mo naman na matagal na nagkasakit ang iyong daddy at halos maubos ang pera natin. Ganun ba, Mami? Wala na bang pag-asa para manumbalik ang ating negosyo? Wala na, Iha. Kaya kailangan mong magpursige sa iyong pag-aaral. Para sa iyong magandang kinabukasan itong sinasabi ko sa iyo. At huwag mong pagsabayin ang pag-aaral at pakikipagrelasyon para hindi masira ang iyong pag-aaral. Opo, Mami. Pangako po sa inyo, mag-aaral po akong mabuti para hindi po masayang ang iyong sakripisyo para sa akin. Gagawin ko ang lahat para maging masaya kayo pag natapos po ako sa aking pag-aaral. Paano ba ito? Sinabihan na naman ako ni Mami na mag-aaral na mabuti. Hindi ko na masabi na may nobyo na ako dahil sigurado na magagalit si Mami sa akin pag nalaman niya na may nobyo ko. Sana hindi niya malaman ang lihim na pagkikipagrelasyon ko. Talagang hindi ko na mapigilan ang umibig dahil ang kulit ni Johnny para sagutin ko siya. Bagay, talagang mahal ko siya. Sana hindi ako istorbohin ni Johnny sa aking pag-aral. Kailangan na mag-usap kami na masinsinan. O Bes, ano naman ang problema mo? Nakasimangot ka na naman dyan. Ako, hindi bagay sa'yo Mawawala ang ganda mo niyan. Paano naman si Mami? Lagi niya akong sinisermonan at ipinapaalala sa akin na mag-aral daw ako mabuti. Talagang ganyan ang mga mami. Siyempre, alam niya na padalos-dalos ang isipan ng mga kabataan. Kaya dapat lang na ipalala sa'yo ang dapat mong gawin. Pero Bes, araw-araw naman Nakakasawa na. Pero wala akong magawa para pigilan ang anumang gusto niyang sabihin sa akin. Yun naman pala Ang gawin mo, pakinggan mo sa isang tenga mo at palabasin sa kabilang tenga. Huwag ka na magtampo dyan. Dahil iniisip ng mami mo ang iyong magandang kinabukasan. Ewan ko kung hindi ka rin maiinis kung lagi mong naririnig ang bili ni Mami. Para akong bata na walang isip Ikaw naman, Beth. Hindi ka na nasanay sa iyong mami. Siyempre, alam mo na nagsisikap din ang mami mo para makapag-aral ka, hindi ba? Sabagay, tama ka, Bes. Pero kung minsan, naiinis na ako sa Mami. Dahil hindi ko naman nakakalimutan ang bili niya. Hindi tuloy pumapasok sa isip ko ang tinuturo ng ating mga guro. Talagang umiinit ang ulo ko. Ano ka ba naman, Johnny? Saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita iniintay Pero hapon ka na dumating. Ano bang nangyari sa'yo? Pasensya ka na, Rona. Utusan kasi ko ng daddy ko na pumunta sa aming farm para
pagsabihan yung katiwala nila doon na magpipitas ng mangga para maibenta. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Kaya dahilan mo lang yan para hindi ako magalit sa'yo. Ano ba naman, Lona? Kung kailan naman tagal na nating relasyong dalawa, ngayon ka pa magdududa sa akin? Ha? Paano naman? Di ka tumutupad sa pangako mo eh. Hindi ka man lang tumawag sa akin para alam ko na hindi ka pupunta rito sa bahay. Dahil nga, marami na kasing sinabi sa akin ng dad ko eh. Dapat kong gawin. Ganun ha? Baka naman maibang babae ka nang dinadalaw dyan, pero dahilan mo lang yan para kunwari inutusan ka ng daddy mo. Sige, kung ayaw mong maniwala, tawagan mong dad ko. Talagang doon lang sa farm namin ako nagpunta. Talagang magtatanong ako at humanda ka sa akin ha. Pag napatunayan ko na nagsisinungaling ka sa akin, ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sige, pumunta ka sa bahay at magtanong ka sa dad ko. O Beth, ano na naman ang iniisip mo dyan? Huwag mong sabihin na may hinihintay kang dalaw ngayon. Hindi naman, kaya lang, ngayon lang ako nakadaman ng ganito. Kahit sinabihan na ako ni Mami, ay hindi ko siya matanggihan. Teka, may itatanong ako sa'yo. Di ba nanliligaw sa'yo yung si Johnny? Kwan Bes, sabihin ko na sa'yo ang totoo. Sinagot ko na si Johnny. Ano? Pero Beth, ano malay mo? Baka may nobya na yun. Sa tingin ko palikero yun Parang mayabang kung umasta. Hindi Bes, mabait siya at mapagmahal. At lagi siyang nagpapaalala sa akin na huwag ko na pabayaan ang aking kalusugan. Sus, naniwala ka naman agad. Ang dapat mong gawin, kilalanin mo munang maigi ang kanyang pag-uugali. Anong malay mo? Baka may tinatago yun. At hindi lang ikaw ang kanyang nobya. Huwag mo namang husgahan si Johnny. Alam ko na tapat siya sa akin. Ang gusto niya, lagi niya akong makita. Pero hindi pwede. Baka malaman pa ni Mami Kaya mag-ingat ka, Bes, ha? Para hindi ka patigilin sa iyong pag-aaral. At saka, hindi pa tayo nakapag-aral sa kolehiyo. Ha? Mag-ingat ka, Bes, ha? Okay, sinabi mo Okay. Class, kailangan na mag-aral kayong mabuti. Yes, sir. Dahil naghihirap ang mga magulang ninyo para makapag-aral kayo. Malinaw ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay, class. Dismiss. At dapat lagi kayong handa sa recitation, ha? Sige na. Okay. Sige, bye-bye, class. Michelle, may iwan ka sandali at may sasabihin ako sa iyo. Bakit po, sir? May problema sa mga grado ko? Mabuti naman ang tanong mo. Bakit? Bumaba ba ang mga nakukuha mo sa mga quizzes mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala naman po, sir. Kaya lang, hindi po ako nakakapaghanda. At saka, sinamahan ko si Mami na pumunta sa ospital. Ha? Bakit nasa ospital ba ang mami mo? Ano bang sakit niya? Kwan po, sir. Nagpa-check up lang po si Mami. At di naman sinabi sa akin kung anong sakit nila. Ganun pa. Sige, next time bumawi ka dahil nasa honor list ka. Huwag mong pabayaan ang iyong pag-aaral dahil ikaw rin ang makikinabang. At sundin mo ang bilin ng mami mo. Ha? Naku, Johnny. Di ba sinabi ko sa'yo? Huwag ka nang pupunta dito sa school. Baka may makakita sa'yo na kausap kita. Siguradong isusumbong ako sa mami ko. Paano naman? Lagi kitang namimiss kasi. Kung pwede lang sana araw-araw oras-oras. Gusto ko na makita. Sana nag-text ka na lang at sa labas tayo magkita. Alam mo naman na bawal pa akong makipagnobyo. Pasensya ka na. Talagang hindi ko talaga matiis na hindi ka makita at makausap. Kaya pinunta na kita dito. O sige na, umalis ka. Mamaya tayo mag-usap pagkatapos ng klase ko. Ikaw, hindi ka ba pumasok? Nasa kolehiyo ka na. Dapat hindi ka nag-absent. Tapos na yung klase ko, no? Kaya wala kang dapat ipag-alala. Dahil gusto ko rin makapagtapos sa aking pag-aaral. O sige na, umalis ka na. Para hindi ka makita ng mga kaklase ko. At di nila ako kakantyawan. Okay. Pero, pakis muna. Para inspirado uli ako. Hindi ako alis dito. Hanggat hindi mo ako pinagbibigyan.
Sige na, Rachel. Kwan. Sige. Doon sa likod ng aming room. At di tayo makikita roon. Dalian mo na. Talaga? Alam ko na talaga mahal mo ko. Halika na. Para maka-escort na rin ako. Napakasaya ko. Ganun pala ang nadarama. Pagkayakap mo ang iyong mahal. At ang halik niya, ay, nakakakiliti. Parang nasa ulap ako ng mga sandaling yun. Oh, Iha. Nandito ka pala sa sala. Yoni. Malalim ng gabi. Matulog ka na. Ay, ang gwapo talaga ni Johnny. Mahal na mahal kita. Rachel, kaninong larawan niyang hinahalikan mo? Rachel! Mami, kanina pa ba kayo dyan sa aking likuran? Oo, at hindi mo namalayan ang paglapit ko. Kaya sagutin mo ang tanong ko. Kaninong larawan yan, ha? Kwan ko, Mami. Kaibigan ko po. Ay, Rachel, ito ang tandaan mo. Baka nakipag-boyfriend ka na. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kung may nobyo ka na, patitigilin kita sa iyong pag-aaral. Naiintindihan mo? Ang Mami talaga, KG siya. Ano ba? May sinasabi ka ba dyan? Ano yon? Ha? Kwan, Mami, wala po. Maganda sana kayo kung hindi kayo bingi. Ano? Oh, Johnny. Para kang nagmamadali sa kinakain mo. Bakit? May pupuntahan ka ba? Wala naman. Anong gagawin ko? Gutom yung tao eh. Kaya minamadali kong kumain. Pati ang pagkain ko, pinapansin mo eh. Ano bang plano mo? Pagkatapos natin kumain dito, baka pang dadalawin. Wala na. Naghinala ka na naman. Dabi ko naman sa'yo. Ikaw lang yung mahal ko eh. Anong malay ko kung nagsasawa ka na sa akin dahil hindi ka na nagte-text o tumatawag sa akin. Dati-rati, lagi mo nga akong tinitext eh dahil paano sinasabi naman mong kasi? namimiss mo na ako. Pag tumawag ako, para sabihin na di ako makapunta sa bahay ninyo, pinipilit mo ako para lumabas tayo at mamasyal. Oh, bakit hindi na natin ginagawa yon? Di ba? Oh, sumagot ka. Oh, may nag-text sa cellphone mo. Basahin ko nga. Tika muna nga. Akin na yung cellphone ko. Akin na. Aba, Johnny, sino nag-text sa'yo, ha? At Rachel ang pangalan. Ha? Sino to? Sabihin mo sa akin. Ha? Sino to? Sino ang Rachel na to, ha? Sino? Kailangan kong makilala ang Rachel na yun. Buti na lang at kilala ng kaibigan ko ang babae. Kaya hintayin ko siya dito para sitahin ko siya at malaman niya na hindi niya pwedeng agawin ang Johnny ko sa akin. Ayan na. Dumarating na siya. Hoy, babae! Sandali nga! Ha? Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Ikaw ba ang malanding si Rachel? Ako si Richelle. Bakit mo ako kilala? Ikaw nga ang babaeng malandi na umaagaw sa nobyo ko. Kaya ang dapat sa'yo ay... Sinampan mo ako? Alam mo, wala akong inaagaw sa'yo. Ang kapal ng mukha mo? Talagang mang-aagaw ka! Hayop ka! Basta mo na lang ako'y sinampal? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kaya, heto sa iyo. Walang hiya ka! Akala mo atrasan kita? Halika nga dito! Aray ko! Gagandi ako sa'yo! Aray ko! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Nakakahiyang ginawa ninyong dalawa. Kababae ninyo, kayo pa ang gumagawa ng gulo. Oh, tignan ninyo ang mga sarili ninyo. Para kayong mga bata na nag-aaway. Ano bang dahilan? Bakit kayo nag-aaway? Babaeng yan, sir eh. May kasalanan. Mang-aagaw? Isa kang baliw! Hindi ko alam yung sinasabi mo. Wala akong inaagaw sa'yo. Ikaw ang nababaliw. Baka gusto mo pang masampal uli. Halika! Tama na! Sige na. Linisan ninyo ang inyong katawan. At ang mga damit ninyo, nalagyan ng mga alikabok. Ikaw ang may kasalanan dahil... Di ba sabi ko tama na? Wala kayong respeto.
Kahit nasa harapan ninyo ako. Kaya dalhin ninyo ang mga magulang ninyo at kakausapin ko. Naintindihan ninyo? Yes, sir. Humanda kang babae ka. Kala mo kung sino ka? Gaganti ako sa'yo. Tingnan mo yung ginawa mo, Rola. Nakakahiya ka. Nasa school kayo. Makikipag-away ka. Di marami na sa inyo. Kasalanan ng babaeng yun eh. Hindi niya inamin na nililigawan mo siya. Ito naman kasi, wala ka pang nakikitang ebidensya eh. Basta ka na lamang na ng aaway. Oh, bakit siya nag-text sa'yo? Anong ibig sabihin nun? Oh, di may relasyon kayo, di Wala ba? naman siyang sinabi doon sa text niya eh. Kundi kumusta lang. Anong masama ron? Kaibigan ko naman siya. Kaibigan niyang mukha mo. Kaya humanda ang babaeng yun. Basta mahuli ko kayo, maghahalo ang balat sa Tama tinalupan. na yan. Basta ang isipin mo. Ikaw lang yung mahal ko. Ah, o nga pala. Baka may pera ka dyan. Pera mo muna ako. Bakit? Hindi ka ba binigyan ng daddy mo ng pera? Para gastusin mo sa anumang kailangan mo? Kung kasi Rona nagastos ko na. Dahil karaw ng matali kong kaibigan. Alam mo na, nag-happy-happy kami. Siyempre, gumastos din ako. Sige na, babayaran ko muna sa'yo eh. O sige, bigyan kita. Kahit huwag mo nang bayaran. Basta ipangako mo na huwag kang makikipag-text sa babaeng yon, ha? Ayoko na makipagkaibigan ka sa kanya. Naintindihan mo? Sige, Rona, promise. Hindi ko na siya lalapitan. Pero, hindi ko na kasalanan ha kapag lumapit at nakipag-usap siya sa akin. Ano? Mabuti na lang at wala si Mami nang umuwi ako dito sa bahay. Kundi, ay naku, nakita niyang itsura ko na nakipag-away. Kundi sigurado, mapapagalitan ako at tatanungin kung bakit ako nakipag-away. Hayop ang Rona na yun. Mas maganda pa ako kesa kanya dahil ang kapal-kapal ng labi niya eh. Hindi ako papayag na matatalo ako ng Rona na yun. Akin lang si Johnny. Hindi ko ipapahintulot na maagaw sa akin ng sino mang babae. Pero ang problema, hindi ko kayang sabihin kay Mami. Anong gagawin ko? Ano? Halika na at kakain na tayo. Mamaya na ako kakain, Mami. Mauna na kayo. Magpapahinga muna ako dito sa salas. O sige, ikaw ang bahala. Kakain na ako dahil gutom na ako. Opo, Mami. Mauna na kayo. Susunod na ako. Mag-iisip na ako ng ibang paraan at idadahilan para hindi pilitin ni Sir Ryan na papuntahin ko ang Mami doon sa school namin. Rachel, bakit di mo kasama ang mami mo? At hindi ka pumasok sa unang subject mo? Kuwan po, Sir. Sinamahan ko si Mami na nagpa-check up uli. Dahil nahihilo po siya eh. Kaya nandun sa bahay namin na nagpapahinga. Ganun ba? Ano kaya ang sakit ng mami mo? Hanggang ngayon ba hindi mo ba alam kung anong karamdaman ng iyong mami? Hindi po, Sir. Basta lagi niyang sinasabi sa akin na huwag akong mag-alala at gagaling po siya. Hindi bale. Baka bukas pwede ko siyang dalawin para makausap ko siya. At gusto kong malaman ang kanyang kalagayan. Opo, Sir. Pakiusap lang. Huwag na ninyong sabihin ang nangyari sa akin. Baka maatake pa siya at lumala pa ang sakit niya. Okay, sige. Payag ako sa sinabi. Pero ayoko nang maulit pa ang pakikipag-away mo, ha? Kundi masususpindi ka sa mga klase mo. Opo, Sir. Salamat po at naunawaan po ninyo ko. Ayoko pong ako pa ang maging dahilan para madagdagan pa ang sakit na darama ng mami ko. At sana, makumbinsin ninyo si Mami na magpa-ospital para magamot ang sakit ni Mami ko. Kailangan kong bantayan ang kilos ng Rachel na yun. Tingnan ko, bakit tinatawagan niya si Johnny para magkita sila? Ano kaya ang ginagawa ni Johnny? Bakit wala pa siya dito sa amin? Dito ang usapan namin hanggang ngayon wala pa rin siya. Hindi kaya nakalimutan niya na mausapan kami? Teka, si Rachel yun ah. Hindi balik, kasama niya ang kanyang kaklase. Parang may pupuntahan sila.
Ang mabuti pa, lagi ko siyang mamanmanan ang Rachel na yun para malaman ko kung makikipagkita siya kay Johnny. Baka kung ano lang ginagawa niya sa kanya. Bes, tignan mo dun sa may study shed. Di ba si Rona yun? Parang binabantayan ng mga kilos mo ah. Oo nga, ilang araw ko nang napapansin yan. Busy. Pero hayaan mo lang. Kaya natin na mamuti ang mga mata. Pero wala siyang makikita. Dahil sa cellphone kami nag-uusap ni Johnny. Ganun ba? Kung pwede, Bes, hayaan mo munang lumipas ang init ng ulo ng Rona na yon para hindi kanya sugurin. Maswerte siya dahil wala ako nang inaway kanya. Baka dalawa tayo na ingod-ngod ang bunganga niya sa lupa. Wag mo nang isipin yon. Dahil kawawa siya sa ginawa ko. Kaya nag-usap kami ni Johnny na wag mo nang magkita para tumahimik muna ang Rona na yon. Sana, Bes, iwasan mo ng Johnny na yon. Tingnan mo, dalawa pala kayo nobya niya. Ang ibig sabihin niyan, di mo dapat pagkatiwalaan ng lalaking yun. Huwag kang mag-alala. Dahil ako ang mahal ni Johnny. Yun ang sabi niya sa akin eh. Kaya nagtitiwala ako sa kanya. Dahil mahal na mahal ko si Johnny. Sige, ikaw ang bahala kung ayaw mo makinig sa akin. Pero huwag mong ibigay ang sarili mo sa kanya para hindi ka magsisi sa bandang huli. Pwede, Bes, ha? Para hindi ka hahabol-habol sa palikero na yun. Lagi kong nakikita si Richelle na lagi siyang nag-iisip ng malalim. May problema yata siya na hindi niya masabi-sabi sa akin. Kailangan na malaman ko. Baka nga may mabigat siyang problema. Pero hindi niya kayang ipagtapat sa akin. Kaya dapat kong alamin kung tama ang aking hinala. Kakausapin ko din ang kanyang matalik na kaibigan. Sigurado na sinasabi sa kanya kung ano ang problema ng aking ito. Kung minsan, parang tulala. Kahit lumapit ako sa kanya, parang hindi niya namamalayan. Alam ko na ayaw niya akong mag-alala. Dahil iniisip niya na may sakit ako. Baka kung ano pang mangyari sa akin. Kung sasabihin ang kanyang problema, pero kailangan sana na ipaalam niya sa akin para matulungan ko siya. Dahil ako ang kanyang ina. Johnny, gusto ko sana hindi ka na maagaw pa sa akin, Rachel. May naisip akong plano para hindi ka na niya guguluhin pa. Anong ibig mong sabihin nun? Di ba? Ano bang gusto mo? Sabihin mo sa dad mo na magpapakasal na tayo. Sabihin mo na may nangyari na sa atin. Hindi tayo pwedeng magkasal, Rona. Dahil minor de edad ka pa. 16 ka pa lang eh. Kaya hindi tayo papayagan ng dad ko. Dahil may usapan kami na ipapamana na sa akin ang mga alyanan niya kapag natapos na ng kolehiyo. Ano? Aba, 2 taon pa ang hihintayin ko. Ang mabuti pa siguro ay mag-live-in tayo. O ano, payag ka ba? Dami mo iniisip eh. Mali naman yan eh. Sinabi ko naman sa'yo ay hindi papayag yung daddy ko na mag-asawa na ako. Ang kulit mo naman eh. Paano na ako? Baka gagawa ng paraan ng Rachel na yun para maakit ka niya? Ang tigas talaga ng ulo mo, Rona. Yan ang ayaw na ayaw ko sa ugali mo eh. Hindi ka mapagsabihan at hindi ka sumusunod sa akin. Baka gusto mong putulin ko ng relasyon nating dalawa. Ha? Naku, huwag, Johnny. O sige, kung ano man ang gusto mo, susundin ko. Huwag mo lamang akong iiwan. Huwag, Johnny. Dahil mahal na mahal kita. Rachel, iha, may itatanong lang sana ako sa'yo. Ha? Ano po yun, Mami? Ano palang sakit ninyo? Sana sabihin niyo naman sa akin, oh. Iha, wala kang dapat ipag-alala. Ikaw, ano bang problema mo? Dahil kung minsan nakikita kitang natutulala. Ha? Wala po, Mami. Kayo ang iniisip ko. Dahil lagi po kayong nagpapacheck up. Hindi na naman sinasabi sa akin kung ano talaga ang sakit ninyo. Shell, basta maiinom ko ang aking gamot, gagaling ako. Ordinaryong sakit lang ang nararamdaman kong ito. Kaya ang dapat mong unahin ay inyong pag-aaral.
Gusto ko matapos ka, Iha. Para pag wala na ako, hindi ka mahihirapan sa paghahanap ng iyong trabaho. Mami, pwedeng huwag ninyong sabihin na mawawala na kayo. Hindi ko pa kayang tumayo sa sariling paa ko. Huwag po, Mami. Ang gusto ko, matagal ko po kayong makakasama dito sa ating mundo. Rachel, naawa ko sa'yo. Mabuti pa, putulin mo ng relasyon ninyo ni Johnny. Niloloko ka lang nun. Tingnan mo nangyari sa'yo. Rani, baliwala sa akin. Kung nobya din niya ang bruhang yon. Dahil mas maganda ko kesa kanya. Kaya ako pa rin ang pipiliin ni Johnny. Hindi na raw niya mahal ang kapit ko na babaeng yun eh. Kung anong mahalin mo, Rachel. Pangako ko sa'yo. Tama na. Hindi kita kailangan. Kaya umalis ka na dito sa harapan ko. Pwede? Hindi ako titigil na suyuin ka. Hanggang... Tama na! Tama na! Naintindihan mo? Nabibisit na ako sa'yo. Sige, kung ayaw mong makinig sa akin, isusunod mong kita sa mami mo sa pakikipag-away mo kay Rona. Rani! Sige, alis na ako. Ha? Rani, sandali lang! Rani! Mag-uusap muna tayo! Rani! Naku, hindi na niya ako pinansin. Ano kaya mabuti kong gawin? Kailangan na hindi malaman ni Mami ang nangyari na nakipag-away ako kay Rona. Anong gagawin ko? Anong? Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Tulungan mo ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sigurado magagalit ang Mami. Baka maatake pa siya. Ha? Ano bang nangyari? Nag-awa na naman kayo ni Rona? Sinabi ko naman sa'yo eh, na wag mo nang patulan ng babaeng yon. Hindi siya, kundi si Rani. Nagkausap kami kanina at sinabi niya na putulin ko na ang relasyon namin ni Johnny. At ipinipilit ang sarili niya. Anong problema dyan? Diba, sinabihan mo na hindi mo na siya gusto? Oo, Bes. Pero pag hindi ko raw hiniwalayan si Johnny, ay isusumbong ako sa mami ko na nakipag-away ako dahil sa lalaki. Ano? Bes, malaking problema yan. Pag nalaman ng mami mo ang nangyari. Yun na nga, Bes. Paano ito? Hindi ko alam kung anong idadahilan ko kay mami. Ano ba? Di wag mong aminin na may nobyo ka na. Sabihin mo na pinagsesilusan ka niya. Naging partner mo sa JS prom natin, okay? Tama ka, friend. Salamat sa iyo, ha? Ngayon ay alam ko na ang idadahilan ko kung sakaling magsumbong si Rani kay mami. Sasabihin ko na nanliligaw, pero binastad ko siya. Di ba tama yun? Johnny, sabi mo sa akin ang totoo. Sino sa amin ang babaeng yun ang tunay mong mahal? Ano? Di ba naman yan tatanungin pa? Siyempre ikaw. Dahil nauna ka dito sa puso ko. Ha? Nakakainis nga eh. Dahil sinasabi sa mga kaibigan niya na ipinipilit na siya ang mahal mo. Naku, Rona. Pwede bang huwag mo nang pansinin ang Rachel na yan? Para alam mo, palipasin ko na lang yung oras na yan. Ha? Totoo, Johnny? Siguro, atat na magka-boyfriend dahil gwapo ka, hindi ba? Oo naman. Kaya maniwala ka sa akin. Ikaw lang yung mahal ko. Teka, may pera ka ba niyan? Ha? Oo, meron. Bakit? Kailangan mo na naman ba ang pera? Anong gagawin mo? Lagi ka na lang nauubusan ng pera ngayon ah. Ay, dahil nang kuya ko sa bahay, nakalis na yung daddy ko. Nakalimutan niyang mag-iwan ng pera. Naiya sana ako na umutang sa iyo pero kailangan ko kasi may project kami. Oo, sige na. Huwag mo nang problemahin dahil bibigyan na kita. Pero sana naman, ako lang mamahalin mo ha. Oo, ikaw lang ang mamahalin ko. O sige na, bigyan mo lang ng pera. Dalihan mo na. Mahigit 2 linggo na kami hindi nagkikita ni Johnny. Ano kayang ginagawa niya?
Lagi pa kaya silang nagkakasama ni Rona? Sabi niya sa akin, iiwasan na niya ang Rona na yun. Sabagay, lagi ko rin nakikita si Rona sa school at di siya sinusundo ni Johnny. Ang kaibigan niyang lagi niyang kasama na umuwi. Mabuti nga sa kanya kung hindi napapansin ni Johnny. Dahil ako ang mahal ni Johnny. Hindi balik. Tatawagan ko na lang siya mamayang gabi. Oh, Johnny, talagang namimiss ka na ang ating pagsasama. Sana mag-date na naman tayo. May kumakatok. Sino kayang dumating? Baka yung kaibigan ni Rachel. Sandali lang, nariyan na. Brenda, pwede ba kitang pag-uusap? Sana hindi ako maka-istorbo sa'yo. Hindi naman. Halika, pumasok ka, pinsan. Mukhang may problema si Rachel, maupo ka muna para makapag-usap tayong mabuti. Salamat. Pero bago ko sabihin sa'yo, wala bang problema sa kalusugan mo? Baka kung may sabihin ako sa'yo, mag-alala ka. Mabuti ang aking kalagayan. Kahit anumang problema yan ay kaya kong tanggapin. Bakit? May hindi na ipasa na subject si Rachel? Wala naman siyang bagsak sa mga subjects niya. Pero, huwag ka sanang mamibigla. Si Rachel, nakipag-away. Tungkol lang sa lalaki. Ano? Bakit? May nobyo na ba ang aking anak? Sabihin mo sa akin ang totoo. Kung may nakikita ka na kasama niyang lalaki. Hindi ko alam. Wala siyang ginamit sa akin. At sinabi na pinagseselosan daw siya. Pero ang gusto ko, pagsabihin mo siya ng mahinahon. Huwag mo sanang pagalitan. Dahil alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Rebelde sila. Pag may sinabi ka na hindi nagustuhan. Oo, pinsan. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Wala kasi siyang sinasabi sa akin na nakipang-away doon sa school. Sige, kakausapin ko siya pag uwi niya mamaya. Dito ko siya hihintayin sa may terasa. Dahil mahangin at magiging kalmado ako. Huwag ko lang mahalata na nagsisinungaling siya. Bakit hindi niya sinabi ang nangyaring yon? Dahil mabibisto ko na may nobyo na siya. Ganun ba? Manda ka ngayon, Rachel. Ayan na siya. Kailangan na makausap ko siya. Rachel, mabuti naman at maaga kang umuwi. Bago ka pumasok sa iyong kwarto, mag-usap muna tayo sandali. Bakit po, Mami? Parang seryoso yata ang sasabihin niyo sa akin. Tungkol po ba sa niyan? Pwedeng bukas na dahil napagod ako. Kailangan nating mag-usap ngayon. Dahil may nakarating sa akin tungkol sa'yo. Mami? Hayop ang Rani na yun. Sigurado ako na siya ang nagsumbong kay Mami. Totoo bang nakipagsabunutan ka doon sa school niyo? At ang dahilan ay lalaki? Ha? Kuwan po, Mami. Hindi, totoo yan. Masakit lang ang loob ni Rani dahil hindi ko tinanggap ang inaalay niyang pag-ibig. Wala din ako magagawa dahil bata pa ako eh. Pero pinipilit niya, sagutin ko siya. Hindi ko kilala ang sinasabi mong nagngangalang Rani. At hindi siya ang nagsumbong. Ha? Kung hindi si Rani, sino ang nagsabi ng chismis na yan, Mami? Sino ba? Di ang mismong guro mo. Ang pinsan kong si Sir Ryan. Ang lagdi-lagdi mo. Kung gusto mo nang makipag-asawa, tumigil ka na dyan sa pag-aaral mo para hindi sayang ang ginagastos ko sa'yo. Hindi mo na naisip ang hirap ko sa'yo at mga sakripisyo ko para lang makapag-aral ka lang. Nangako ka sa akin, hindi ba? Pero nagsinungaling ka! Sinungaling ka! Ano bang nangyari sa'yo, Bes? Parang nawalan ka ng libo-libong pera. Sabihin mo nga sa akin, ano bang problema mo? Naiinis ako, Bes.
Dahil isinumbong ako kay Mami na ang pinag-awayan namin ni Rona ay si Johnny. Alam ko na. Katakot-takot na sermon ang natanggap mo kay mami mo, hindi ba? Oo, masasakit na salitang sinabi niya sa akin na wag ko na raw tapusin ang pag-aaral ko dahil ang landi-landi ko raw. Ano? Sinabi ng mami mo yan sa'yo? Hindi siya naniwala sa sinabi mong dahilan kung bakit kayo nag-away ni Rona? Hindi nga. Dahil mas kinampihan pa niya si Sir Ryan na pinsan pala ni Mami. Kaya pala, lagi niya akong pinangangaralan. Oh, ano nang gagawin mo ngayon? Hindi ka na ba papasok? Alam mo naman na malapit na tayo makapagtapos ng high school. Kaya huwag ka na magtampo sa mami mo. Pero galit na galit sa akin si Mami. Hindi niya ako iniwanan ng perang baon ko eh. Buti na lang at may pera pa ako. Sige, sabihin mo sa akin ngayon. Ano ang gagawin mo? Galit ka pa rin ba sa mami mo? Sabihin mo sa akin. At ano na ang plano mo sa buhay mo? Alam mo, Pina, ang plano ko eh, maglalayas ako para mabigyan ng leksyon ang Mami. Bahala niya siya sa buhay niya. Huwag mong gawin yan. Wala ka pang trabaho eh. Paano mo bubuhayin ng sarili mo? Sige nga, sabihin mo sa akin. Basta, bahala na ako sa sarili ko. Mamaya ko na isipin kung ano ang gagawin ko. Gabi na. Pero hanggang ngayon, di pa umuwi si Rachel. Saan pa nagpuntang babae ka? Naglalakwat siya na hindi siya nagpapaalam sa akin. At kung saan nagpupunta, talagang matigas ang kanyang ulo. Para sa kanyang kapakanan naman ang iniisip ko. Para hindi siya mapahamak. Gaya ng ibang kabataan dyan na nabubuntis. Pero iniiwan lang sila. At yun ay ayokong mangyari kay Rachel. Sana umuwi na dito sa amin. Kung wala pa siya hanggang mamayang 9:00 ng gabi, hahanapin ko na siya. Alam ko na nagtampo si Rachel sa akin dahil sa mga masasakit na salita na sinabi ko sa kanya. Tawarin mo ako, Rachel. Gusto ko lang na maging maayos ang buhay mo. Kaya hinihigpitan kita. Naiintindihan mo? Rachel? O pinsan, bakit ka napasugod? Gabing-gabi na. Ano bang kailangan mo? May itatanong lang sana ako sa iyo, pinsan. Pumasok ba sa klase niya si Rachel? Oo naman. Bakit ba pinsan? Hinahanap mo ba siya? Hindi pa ba umuwi? Oo. Kaya pumunta ako rito para malaman kung may number ka ng mga kaibigan niya at mga kaklase. Baka sakaling nandoon yung aking anak. Sige, sandali lang. At kukunin ko yung notebook na pinagsusulatan ko. Teka, ano bang nangyari? Pinagkalitan mo ba? Sabi ko naman sa'yo na pagsabihan mo lang. Alam mo, matampuhin si Rachel. Kaya hindi siya umuwi. Pagka nasa kaibigan niya, doon natulog at mapapalipas ng sama ng loob. Kung sakaling nandoon sa kaibigan niya, pupuntahan natin. At yung lalaking sinasabi niya sa akin na nobyo niya, baka may relasyon na silang dalawa. Oo, pupuntahan natin lahat ng kaibigan at kaklase niya. At magpapatulong din tayo sa barangay Talon para madali nating makita si Rachel. Masasakit na salitang sinabi ng Mami sa akin. Kaya mas mabuti na ito. Ito na lang gagawin ko. Buti na lang. At gabi na. Hindi ako magkikita ng mga kakilala ko. Hindi ako uuwi sa amin para mabigyan ng leksyon si Mami. Kaya makikitulog muna ako sa bahay ni na Johnny. Nandito na ako sa harapan ng pintuan nila. Kakatok na lang ako. Sino ba yun? Ewan pala na siya. Tamang-tama. Dating yun dito. Kailangan ko sa amin. Kailangan ko sa amin dito ba? Tuloy ka. Johnny, lumayas ako sa bahay namin dahil pinagalitan ako ng Mami. Dahil may nagsumbong na nag-away kami ni Rona doon sa school. Mamaya natin pag-usapan yan. Nagmabuti pa.
Samantalin na natin ang pagkakataong ito, Rachel. Johnny, sandali lang. Wag. Wag, Johnny. Bitawan mo ako, Johnny. Rachel, Wag. mahal na mahal kita. Johnny. Huwag ka nang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan eh. Pero hindi pa ako tapos ng aking pag-aaral sa high school. Hindi pa ako pwedeng mag-asawa. Hayaan mo lang. Umaipadaman ko sa yung init ng pagmamahal ko. Rachel. Johnny, wag. Johnny. Johnny. Rachel. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Oh, Aling Brenda, gabi na pero bakit po kayo pumunta rito? Tatanungin ko lang kung kasama mo kanina na umuwi si Rachel. May iba pa bang pinuntahan? Buwan po, Aling Brenda. Kasama ko umuwi, pero hindi ko alam na hindi pa siya tumuloy sa inyo. Dahil sinabi niya sa akin kanina, naglayas po siya. Pero sinabihan ko naman na wag niyang gawin dahil magiging kawawa siya. Kung walang trabaho, paano mabubuhay? Sa palagay mo, saan kaya nagpunta ang iyong kaibigan? May alam ka bang pwedeng puntahan? Wala na po akong alam, Aling Brenda. Kami lang ang magkasama lagi at wala siyang ibang kaibigan maliban ako. Teka nga pala. Alam mo ba ang bahay ng lalaking pinag-awayan nila ng Rona na yun? Pasensya na po, Aling Brenda. Hindi ko po alam. Pero, subukan ko mong tawagan sa iba naming kaibigan. Baka doon po nakitulog. Pakiusap lang, Pina. Tulungan mo ako para makita ko si Rachel. Talagang nag-aalala na ako sa aking anak. Sana makita ko na siya. Pinsan, saan pa tayo pwedeng maghanap? Baka kung napaano na ang aking anak. Bigla akong kinabahan na hindi ko maintindihan. Puntahan natin doon sa sinasabi nila na Nobby. Baka naman doon siya nakitulog. Sana naman ay doon tumuloy para alam ko at hindi ako mag-alala ng ganito. Pag hindi ko siya makita, hindi rin ako makakatulog, pinsan. Brenda, baka pumunta roon at nagpatulog dahil hindi natin nadandan sa bahay ng kaibigan niya. Ilang kaklase rin niya ang tinawagan ko pero wala siya doon. Naku, pinsan. Huwag sanang magkatotoo ang aking hinala na umuwi siya doon sa bahay ng lalaking yon. Baka samantalahin ang pagkakataon at sirain ang buhay ni Rachel. Pinsan, dahil sa tingin ko sa lalaking yun pagamit ng bawal na gamot. Kaya kailangan na maiuwi natin si Rachel bago may mangyari sa kanya. Sana naman, maisip ni Rachel ang mga bilin ko sa kanya na huwag ipagkakatiwala ang sarili dahil hindi pa siya handa at nag-aaral pa siya. Sige na insan, halika na para makarating tayo agad sa bahay ng lalaking yun. At sana wala pa siyang tinawag masama kay Rachel. Sige pinsan, dalian natin. Ayokong mapahamak ang aking anak sa ganung klaseng lalaki. Nakaw ay gumagamit ng bawal na gamot. Halika na pinsan, halika na, dalian mo. Johnny, paano na ako ngayon na may nangyari na sa atin? Huwag mo umiyak. Bakit? Hindi ka ba nasyan sa ginawa natin? Gusto ko rin. Kaya lang, nag-aalala ako. Baka ngayon, nanako mo ng pagkababae ko maging baliwala na ako sa iyo. Hindi mangyayari yan. Alam ko na mahal mo ako dahil pinatunayan mo na. Pinagbigyan mo ako sa gusto ko. Mahal na mahal kita, Rachel. Alam mo, Johnny, nag-aalala ko dahil may nangyari na sa atin. Baka mabuntis ako. Walang problema dyan. Dahil hindi naman kita pababayaan eh. Ipangako mo, Johnny, na hindi mo ko lulukuhin. Baka hindi ko kayang tanggapin kung iiwanan mo ako. Hindi ko gagawin sa'yo yun, Michelle. Magtiwala ka naman sa akin, oh. Dahil pagsasama na tayo. At ipadadama ko sa'yo ang ligaya. Na natikman pa at sigurado hanapin mo ako.
Sige mga pals, sinom lang. Magsawa kayo sa alak ngayon. Marami ang pulutan na talak. Hindi naman kayo sa'yo, pare pals. Kalahin mo ba umuwi sa yung isa mong nobya? Ha? Mga pals? Siyempre ako pa. Alam nyo, mga pals, utak lang ang kailangan na gamitin natin. Ang bagong style na diskarte, bumilim sa akin. Sa bagay, tama ka. At isa pa, pals, marami ang chicks eh. Dahil sa kagapunan mong yan. Oo, pals. Ipinanganak akong gwapo eh, kesa sa inyo. Ba? Habulin ako ng mga chicks. Pals, may dumating yata ang bisita mo. Ha? Oo nga. Sino kaya yan? Teka, baka si mami ni Rachel yan. At si Ryan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nandito ba sa bahay ninyo si Rachel? Ako, misis, pasensya na ho. Dahil hindi ko nakakausap ang anak ninyo. Nakita nyo naman, nagiinuman kami ng mga barkada ko. Kahit tanungin nyo, wala siya rito. Baka may ibang manliligaw sa kanya. Ano? Teka, matanong ko lang sa iyo. May relasyon ba kayo ng aking anak? Wala ho. May nobya po ko na ang pangalan ni Rona. Inaway nga po ni si Rachel eh. Nakala may relasyon kami, pero wala naman eh. Ganun ba? Oh, saan ko hahanapin ang aking anak? Baka kung saan na siya nagpunta. Hindi ko alam kung saan ko siya makikita. Mrs. Pinuntahan ba rin nyo? Matarik niyang kaibigan? Baka magkasabot sila. Ano mali nyo? Siyang pilitin nyo na magsabi kung nasaan ang inyong anak. Sige. Kung sakaling magpunta rito, pakiusapan mo na umuwi sa amin. Dahil nag-aalala na ako sa kanya. Opo, Mrs. Ako lang mong bahala sa kanya. Basta pumunta rito pauuwi na ko sa bahay ninyo. Pina, hindi pa namin nakikita si Rachel. Pwede bang sabihin mo sa akin kung may iba pang naliligaw sa kanya? Opo, sir. Si Randy. Hindi po ba niyo pinuntahan doon? Baka doon tumuloy si Rachel. Pwede bang tulungan mo kami ng mami? Pagkatapos ng klase ay samahan mo kami sa bahay ng sinasabi mong lalaki niyo. Sige po, sir. Alam ko na nag-aalala na ang kanyang mami. Di ko naman alam kung saan siya pumunta. Kaya pasensya na po, sir, ha. Tinabihan ko na wag niyang ituloy ang paglayas niya, pero hindi nakinig sa akin eh. Hindi bale. Sana sa araw na ito ay mahanap na natin si Rachel. Dahil naawa ko sa mami niya. May sakit pa naman. Ha? Ganun ba, sir? Naku, talagang kaibigan kong yun. Hindi na niya inisip ang kalagayan ng kanyang mami niya. Baka napaano na si Aling Brenda, sir. May sakit pa naman siya. Sana madatnan natin si Rachel kina Rani. Oo, Pina. Sana nandun siya sa bahay na Rani para makauwi na si Rachel. Pag malaman niya na kawawa na ang mami niya sa paghahanap sa kanya. Sige, sir. Punta natin si Rachel sa bahay ni Rani para malaman natin kung doon siya nagpunta. At saka, pakiusapan na lang ninyo, sir, ha? At alam ko na pakikinggan niya kayo. Ako, Rachel. Ilong-ilong na silang nag-aalam sa'yo. Talaga bang hindi ka na uuwi sa inyo? Hindi na. Hayaan mo silang maghanap kung gusto nila. Wala akong kasalanan. Teka, ilang araw na ako dito. Pero hindi kita nakita na pumapasok. Tumigil ka na ba? Parang hindi ko titigil. Hindi na ako binibigyan ng budget ko. Kulang-kulang. Naipot yung dad ko eh. Ha? Kung ganun, saan ka kumukuha ng pera mo? May trabaho ka ba? Oo naman. Kaibigan ako na malakas ang diskarte niya. Pera lang yung pag-uusapan. May negosyo siya eh. Ha? Anong klaseng negosyo? Sabihin mo naman sa akin, oh. Huwag mo lang alamin. Ang importante nakubuhay tayo na maginawa. Kung anong gusto mo, bilhin mo. Pero huwag mo ubusin, ha?
Oo, Johnny. Kailangan tayong makaipon dahil buntis na ako eh. Totoo? Oh, Rachel. Pinasaya mo ako. Mas lalo akong magsisipag ngayon para paghandaan ang panganganak mo. Ako ang mami ni Rachel. Nagpunta kami dito ng kaibigan niya para alamin kung nagpunta dito ang aking anak. Kuwan po ma'am. Mula nung huli kaming mag-usap, hindi ko na kinulit si Rachel. Dahil nang sinabi ko na putulin niyang relasyon nila ni John, hindi po siya pumayag. At binantaan ko pa na magsusumbong sa inyo pero hindi ko nagawa. Ay, naku. Kung wala siya rito, sino ang nagtago sa kanya? Napuntahan na namin lahat ng kaibigan at kaklase. Pero hindi ko nakita. Nagpunta rin kami kina Johnny. At ang sabi niya, wala doon ang aking anak. Dahil hindi raw niya nobya si Rachel. Naku ma'am, sinungaling yung Johnny na yun. Baka itinago sa ibang lugar para di nyo masundan si Rachel. Ako, iho. Nakikiusap ako sa iyo. Pwede bang tulungan mo ako? Gusto ko makasiguro kung nasa sa kanya si Rachel para alam ko ang aking gagawin. Opo ma'am, wag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para madmanan si Johnny kung saan niya itinago si Rachel. Dapat ninyong mabaw si Rachel dahil isa pong addict si Johnny. Ano? Kung ganon, delikado ang kalagayan ng aking anak. Baka gawan siya ng masama ng kanyang mga kabarkada. Opo ma'am, sa lalong madaling panahon, babantayan ko na ang mga kilos ni Johnny kung saan siya nakatira. At dapat kong malaman kung saang lugar itinago si Rachel at ibabalita ko po sa inyo kung may malalaman po ako sa kanya. Ano pa naman si Johnny? Lagi na rin ganito ang ginagawa. Kung minsan aalis, pero 3 araw bago siya umuwi. Buti na lang at may iniiwan siyang pera na pambili ko ng makakain ko. Ano kayang pinagkakaabalahan niya? At pag uwi niya, may dala na siyang malaking halaga ng pera. Diyos ko, natatakot ako sa maaaring mangyari kay Johnny. Huwag sanang ipaintulot ng Diyos na may masamang mangyari sa kanya dahil magkakaanak na kami. Huwag naman po, Diyos ko. Sana iligtas po ninyo si Johnny sa anumang kapahamakan. Bakit ka pumunta rito? Di ba't sinabi ko naman sa'yo? Baka... Papasukin mo ko. Dahil gusto kong patunayan ng balita na nandito si Rachel sa inuupahan mong bahay. Si Rachel? Hindi kami nagkikita na. Yung sinasabi mo, Rachel na yan. Wala siya dito. Johnny, pakiabot ang tuwalya. Nakalimutan ko eh. Ikaw na babae ka? Totoo pala na nandito ka ah. Hayop ka. Papatayin kita. Ronald, tumahimik ka. Tumahimik ka. Bitiwan mo ako, Johnny. Tama na! Gusto ko ulit sa bunutan ng babaeng yan. Malandi kang babae ka. Ikaw ang malandi. Akala mo, kaya mo ko ha? Tarantadang babae ka. Tama na yan! Tumigil na kayong dalawa! Tumigil kayo! Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Nanghihina ako dahil sa karamdaman kong ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa umuwi ang aking anak. Sana kung nasan man siya ngayon, nasa mabuting kalagayan. Para na akong nauupos na kandila. Na anumang oras, kunin na ako ng Diyos. Kunin na ang hirap kong buhay. Bago sana ako pumanaw, ay makita ko at makausap ko ang aking anak. Gusto kong malaman niya ang lahat para alam niya ang kanyang gagawin. Kung hindi na niya ako maabutan ng buhay, magte-text ako sa pinsan kong si Ryan at ipabasa na lang kay Rachel ang dapat niyang malaman. Umuwi ka na, Rachel. Umuwi ka na.
Naghihina na ako. Rachel. O ano, Pina? May balita na ba tungkol kay Rachel? Saan ba siya nagtago? Pasensya na po, sir. Wala pa akong balita. Pero may tao na po akong kausap para maghanap kay Richelle. Sana ay mahanap agad para makausap pa niya ang mami niya sa huling sandali ng kanyang buhay. Ha? Ano ang ibig niyong sabihin, sir? Malubha na ang kalagayan ng kanyang mami? O, Pina. Kaya kailangan sa lalong madaling panahon ay umuwi na si Rachel dahil nangungulila ang kanyang mami. Parang hindi na magtatagal. Sir, nasaan po ngayon ang mami niya? Nasa ospital na ba siya? Plano ko palang puntahan para dalhin siya sa ospital para matugtungan pang buhay niya at makita pa ang anak niya. Kawawa pala ang mami ni Rachel. Sana maisipan niyang umuwi sa bahay nila sa lalong madaling panahon habang buhay pa ang kanyang ina. Kumusta lang yung pakiramdam, Brenda? May pagbabago ba? Ikaw pala, pinsan. Sana, di mo na ako dinala dito sa ospital para hindi ka na bumastos. Total, patuloy akong nanghihina. Lakasan mo lang ang loob, pinsan. Nandito ang mga doktor para pagalingin ka. Wala nang pag-asa, pinsan. Alam ko na ang mangyayari sa akin. Dahil nasa stage 4 na ang kanser ko sa dugo. Hindi na ako magtatagal. Pero hanggang ngayon, wala pa si Rachel. Hindi ko alam kung nasaan siya. May itinext ako sa iyo, pinsan. At ikaw na ang bahalang magpabasa kay Rachel. Ipabasa mo ka sa kanya ang text na yon kung hindi na niya ako maabutan na buhay. Ano ka ba naman, pinsan? Huwag kang masalita ng ganyan. Gagaling ka pa at humingi ka ng awa sa Diyos para gumaling ka. Ito ang itinagda ng Diyos na buhay ko, pinsan. Tanggap mo na. Ang dalangin ko, maisip ng anak ko na nandito ako na mami na. Namitis ko na siya, pinsan. Sana, mayakap ko pa siya habang nabubuhay pa ako. Brenda, isipin mo na may pag-asa ka pang gumaling para sa anak mo. Sa palagay mo ba, pinsan, may pag-asa pa ba? Wala na. Kaya, ikaw nang bahala sa kanya. At sana, mabasa niya ang message ko na nasa cellphone ko. Huwag mo siyang pabayaan, pinsan. Huwag mong pabayaan, Rachel. Mabuti naman at may nakapagsabi sa akin kung saan ibinahay ni Johnny si Rachel. At sasabihin ko sa kaibigan niyang si Pina para kausapin ang kaibigan. Hindi pwede na lumapit ako sa kanya dahil alam ko na magagalit sa akin. Kung ako ay makita niya, ay babalita ko na lang kay Pina kung saan niya makikita ang kanyang kaibigan. At alam ko matagal na siyang hinahanap ng kanyang mami. Ha? Ayun si Rachel. Buntis na pala. Di ba napapakasalan ni Johnny na isang adik at nagbebenta ng droga para makatususan ang pamumuhay nila ni Rachel. Nakita mo na? Saan tinago ni Johnny si Rachel? O kumusta naman ang kalagayan niya? Buntis ng kaibigan mo. Hindi ko na siya nilapitan dahil alam mo naman na galit siya sa akin. Kaya mas mabuti kung kayong dalawa ni Sir Ryan ang kumumbinsi para umuwi na siya. Oo, Rani. Dapat lang na umuwi na siya bago malagutan ng hininga ang kanyang mami kasi 50-50 ng buhay eh. Ha? Mas mabuti kung malaman agad ni Rachel para makita at makausap pa niya ang mami niya. Tama ka dyan. Kaya sabihin mo kay Sir, pagkatapos ng aming klase na natagpuan mo na ang lugar kung saan nakatira si Rachel. Sabihin ninyo na nasa ospital ang mami niya para dalawin niya agad pag malaman na malubhang kalagayan ng mami niya. Oo,
Dahil sa hindi niya nakita si Rachel, alam mo, nagka-problema ang mami niya. Dahil hindi niya alam ang tunay na dahilan kung bakit hindi magawa ni Rachel na makita ang mami niya. Alam ko, pag si Sir Ryan ang kumausap kay Rachel, isusundin niya dahil nirespeto niya si Sir Ryan. At siya pa ang nagdala sa ospital kay Ma'am Brenda, di ba? Oo, dapat lang na si Sir Ryan ang magsabi kay Rachel ang tunay na kalagayan ng mami niya para maging masaya pa si Aling Brenda bago siya mamatay. Sir, may magandang balita na po tungkol kay Rachel. At sana po, puntahan natin siya kaagad mamaya pagkatapos po ng klase. Ha? Ganun ba? Mabuti naman. At si Rachel lang hinihintay ng pinsan ko. Naghihirap na siya sa kanyang paghinga. Pero pinipilit pa rin niyang mabuhay para madatan pa siyang buhay ng kanyang anak. Ano? Sana nga, makausap ninyo kaagad si Rachel, sir. Para masabi ninyo na agaw buhay ang mami niya para puntahan kaagad sa ospital. Mabuti po, tumulong si Rani. Pero hindi niya nilapitan si Rachel dahil galit daw sa kanya. Buti na lang at gano'n ang ginawa ni Rani para hindi na lumayo si Rachel. Pagkakalain na sinusundan siya ni Rani. Alam niyo po, sir, parang nakakaawa rin ang itsura ni Rachel. Pumayat daw siya at maliit lang yung bahay na tinitirhan nila. Bakit siya nagtitiis doon? Kung hindi rin siya masuportahan ng lalaking kinakasama niya. Oo nga po, sir eh. Baka inisip niya na wala nang magawa, kundi makisama sa lalaki na kabuntis sa kanya. Ano? Buntis na si Rachel. Opo, sir. Naku, paano kaya to? Hindi kaya magalit ang mami niya kung malaman na nakipag-live-in na siya. Sana hindi mapansin ng mami niya na buntis si Rachel. Sir Ryan, kayo pala? Paano niyo nalaman na dito po ako nakatira? May tumulong sa amin para mahanap ka, Rachel. Kaya mabuti pa. Umuwi ka na si. Matagal ka nang hinihintay ng mami mo. Ang ibig niyong sabihin, sir, hindi nagalit ang mami sa akin. Pero, paano pag nalaman na nakipag-live-in ako? Baka paalisin din niya ako. Sigurado ako, Rachel, hindi na gagawin ng mami mo yan. Dahil nasa ospital at agaw buhay siya. Ikaw lang hinihintay niya para makita at makausap at mayakap ka niya. Ano? Ang mami? Ano ba ng kanyang kalagayan? Pero sir, Gusto kong pumunta ka sa ospital, Rachel. gusto ko rin sana, kaya lang, hindi pa dumating si Johnny eh. Baka magalit yun kung aalis ako na hindi nagpapaalam sa kanya. Saka mo na sabihin sa kanya. Basta unahin mo muna ang mami mo na naghihintay sa'yo. Kailangan na makausap mo siya at makita ka niya. Pangako po sir, pupuntahan ko po siya kaagad. Basta umuwi po si Johnny. Sana, hintayin po ako ni Mami bago siya malis dito sa mundong ibabaw. Sana po sir. Mami, patawad po sa nagawa ko sa inyo. Mami. Brenda, pinsan, natagpuan na namin si Rachel at pupunta na siya dito. Pero magpapaalam muna siya sa amo niya. Hindi ko na dapat sabihin na nakipag-live-in ang anak niya. Mabuti naman kung nakita niyo na siya. Baka hindi ko na siya makita. Brenda, huwag mong sabihin yan. Huwag kang bibitiw para makita at mayakap mo ba ang iyong anak. Hindi ko na kaya. Pinsan. Hindi. Huwag kang sumuko, pinsan. Ayaw mo bang makausap man lang si Rachel? Umilik lang siya. Parang napagod na. Hindi ko na siya kakausapin. Baka makasama sa kanya. Kailangan niyang magpahinga para pagdating ni Rachel ay makita niya. Kawawa naman ang pinsan ko. Nagkaroon ng karamdaman. Pero di niya naagapan dahil nagastos niya sa pagpapagamot mo sa kanyang asawa. Pero namatay din. Dahil siguro tiniis na niya na hindi na ipagamot ang sarili. Dahil konti na lang ang perang natira. At yun ay para sa anak niya. Ikaw
ikaw pala, Bes, ang dumating. Halika, pumasok ka para makapag-usap tayong mabuti. Salamat, friend. Buti, nakakatiis ka dito. Ang liit ng bahay na to, tingnan mo. Anong magagawa ko? Hindi naman permanente ang trabaho ni Johnny. Kaya kailangan na tanggapin ko ang kapalaran kong ito. Hindi ko man alam na ganito mangyayari sa akin eh. Dahil sa tigas ng ulo ko. Sana, friend, samantalahin mo ang dumalaw sa mami mo para maabutan mo pa na buhay ang mami mo. Paano naman? Di ako makalis ng bahay kung di ako magpapaalam kay Johnny. Magagalit siya sa akin eh. Bakit hindi mo ba kayang ipaliwanag na nasa bingit na ng kamatayan ang iyong ina? Alam ko, maiintindihan niya yun. Pero ibang ugali ni Johnny. Noon na nagpaalam ako para pumunta sa bahay ninyo. Para alamin kung hinahanap ako ng mami ko. O kaya kung hindi na siya galit sa akin. Pero hindi niya ako pinayagan eh. Ano? Ang ibig mong sabihin, friend? Hindi ka nakakalabas ng bahay? Hindi ka namamalengke, ganun ba? Oo nga eh. Kaya pwede ba? Samahan mo muna ako dito hanggang dumating. Pero kung gabi ay wala pa siya, di rin ako makakaalis ng bahay. Gabi na nga, wala pa rin si Johnny. Kinakabahan na ako. Bakit ganitong nararamdaman ko? Hindi ginagawa ni Johnny ang di umuwi ng lampas alas 8 na. Ano kaya nangyari kay Johnny? Michelle! Isang mo pito! Dali mo! Ha? Yung barkada ni Johnny. Ano pa yung sasabihin? Sandali lang! Nandiyan na! Oh, Bart! Bakit? Anong nangyari sa'yo? Ako, Michelle. Masamang balita. Si Johnny. Ha? Si Johnny. Oh, bakit si Johnny? Anong ibig mong sabihin, Bart? Si Johnny. Nabaril ng mga pulis. Patay na siya. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi! Nasaan ang bangkay ni Johnny? Sabihin mo sa akin! Inuwi ng mga magulang niya sa kanyang bayan. Doon daw ibuburol eh. Ano? Kung ganun, paano ako makakapanturon? Hindi ko alam kung taga saan si Johnny. Johnny, bakit mo ko iniwan? Hindi mo na makikita ang aking anak. Napakasakit ang nangyayari nito sa akin. Akala ko tayong magsasama habang buhay. Yun pala, iiwanan mo ko at ang ating anak na di pa man sinisilan ay walang amang magigisnan. Judy. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ben, bakit ka nakasuot ng itim na damit? Anong ibig sabihin yan? Wala na si Johnny. Isa pala siyang pusher at nanlaban daw siya. Kaya nabaril. Wala nang amang sisilang kong anak. Talagang ganyan ang buhay dito sa ating mundo, Beth. Una-unahan lang. At may takdang panahon ang buhay ng tao dito sa mundo. Kaya tanggapin mo na lang ng manuwag sa dibdib mo. Napakasakit pala ang mawalan ng mahal sa buhay. Kaya samahan mo ko sa ospital para makausap ko pa si Mami. O sige, bago tayo pupunta doon, magpalit ka muna ng damit mo. Baka sabihin ng mami mo na nagruruksa ka na. Bakit? Hindi mo ba sinabi kay Mami na nakipag-live-in na ako? Kwan kasi, ayaw kong mabigla ang mami mo. Kaya ang sabi ni Sir, ilihim muna namin sa mami mo na nag-asawa ka na. Kundi ikaw ay namasukan na sales lady, yun ang sinabi namin. O sige, magpapalit muna ako ng damit. Tapos, pumunta tayo kaagad sa ospital na kinaroroonan ni Mami. Sana, napatawad na ako ni Mami. Oo naman, hindi ka niya hahanapin kung hindi ka pa napapatawad. Alam mo, lagi siyang nagtatanong sa akin kung pumunta ka na sa bahay at sabihin sa iyo na umuwi ka na. Pero hindi ka namin nahanap. Yun pala, si Johnny ang nagtago sa iyo. Ako ang may gusto na huwag niyang sabihin na kasama niya ako para hindi malaman ni Mami ang kinaroroonan ko. Dahil hindi ko magawang gusto ko pag laging si Mami ang kasama ko. Dahil si Mami ang laging nasusunod. Kaya nagtampo ako ng pagalitan niya ako ng gusto. Dahil nakipag-away ako tungkol sa lalaki. Kaya halika na.
puntahan natin si Mami sa ospital. Rachel, hindi ka pa ba dumiretso sa ospital na nagpagamutan ng mami mo? Ay, hindi pa po, sir. Gusto ko pong magpatulong sa inyo. Pagkapag nakita ako ni Mami, ma-high blood pa siya. Hindi na magagawa ng mami mo yun. Pero tamang-tama, pupunta pa ako doon sa bahay ninyo para maayos ko ang lahat. Ah, ganun po ba, sir? Salamat po sa inyo. Dahil kayo po ang nag-aalaga sa mami ko. Imbis na ako na anak niya. Mabuti naman at pinayagan ka ng kalibin mo na dumalaw sa mami mo. Sana naman, sumama siya sa'yo para mapag-usapan namin kung ano ang plano niya para sa inyong dalawa. Ah, sir, kaya po ako nagpunta rito. Dahil wala na si Johnny. Iniwan na kami ng anak ko. At hindi na namin siya makakapiling pa. Anong ibig mong sabihin? May iba na namang babae na ipinalit sa'yo, ganun ba? Hindi po, sir. Kundi namatay na po siya. Dahil isa siyang pusher at nahuli sila ng kasama niya sa drug operation ng PDEA. Pero tumakbo at ayaw niyong sumuko. Nakipagbarilan daw. Ano? Paano ka na? At ang inyong magiging anak, paano mo siya bubuhayin? Sana hindi ka nagpadalos-dalos sa desisyon mo. Ay, mawali ka na. At doon na natin punta ng mami mo sa bahay nito. Ah, sir, bakit ang daming tao dito sa bahay namin? Ah, may kabaong? Anong ibig sabihin dito, sir? Ano? Ikinalulungkot ko, Rachel. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para matugtukan pa ang buhay ng mami mo. Ang ibig sabihin, ang mami ay patay na? Hindi! Mami! 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 Patawarin po ninyo ako! Patawan po! Nagsisisi na po ako sa ginawa kong paglalayas. Nagkamali po ako, Mami! Pero hindi na tayo nagkausap. Mami! Rachel, ito pala ang text niya sa akin. Ipapabasa ko daw sa'yo pag hindi mo na naabutan ng buhay. Pag ito ang cellphone, basahin mo. Salamat, sir. Basahin ko na. Rachel, anak. Mahal na mahal kita. Namiss kitang masyado, kaya hinanap kita. Wala ka. Magbago ka, anak. At tapusin mo ang iyong pag-aaral. Walang natira sa ari-arian natin. Kundi may kunting halaga sa bangko. Para gastusin mo, para makatapos ka sa pag-aaral mo. Inuulit ko. Mahal na mahal kita. Ah, Mami! Mami! Mami, nandito ko na sa iyong huling hantungan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko maipangako na makakatapos ako dahil buntis ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung paano ko bubuhayan ang magiging anak namin ni Johnny na nandyan na rin sa piling ng Diyos. Sana maging masaya na kayo dyan sa inyong kinaroroonan. At ipanalangin po ninyo sa Diyos na kaya ko rin kampanan ang maging isang ina. Rachel? Ah. Pinalulungkot ko ang nangyari sa mami mo. Nakikiramay ako sa'yo. Salamat, Rani. Dahil sa tulong mo na naghanap sa akin, kaya nasabi mo kay Tina kung nasan ako. At kasama niya si Sir Ryan na nagkumpis sa akin para umuwi na. Ganun ba? Sana hindi ka nagalit sa akin. At sana ay maging masaya ka sa pagsasama ninyo ni John. Wala na rin siya, Rani. Namatay na si Johnny at iniwan kami ng aking anak. Ha? Paano na kayo ngayon? Wala na rin ang mami mo. Hindi ko pa alam. Iisipin ko pa kung anong dapat kong gawin. Magpapatulong na lang ako kay Sir Ryan. Dahil sabi niya, handa raw siyang tumulong. Dahil pinsan niya si Mami. Ganun ba? Ako naman paalis na rin. Mag-abroad ako. Dahil nasa ibang bansa yung uncle ko. Tinulungan niya ako. Kung sakali, baka matulungan din kita pag kumita ako. Salamat, Rani.
Sana'y magtagumpay ka rin sa abroad at makahanap ka ng tunay na magmamahal sa'yo. Salamat sa tulong mo sa akin. Ano? Nagkausap kayo ni Rani? Di ba niya giniit ang pag-ibig niya sa'yo? Hindi yan papatos sa sanggaya ko na disgrasyada. Gusto ba niyang palakihin ang hindi niya anak? Sa bagay, tama ka dyan. O ano ang sinabi niya sa'yo? Nag-aaral pa ba siya? Ang sabi niya sa akin ay mag-a-abroad siya at tutulungan daw ng uncle niya at tutulungan din niya ako pag kumita siya. Wow naman ha! Ang bait ni Rani. O tignan mo yan. Kahit dinig mo siya, di pa rin nagbabago ang kanyang kabaitan. Oo nga, pero alam mo naman, hindi siya ang gusto ko noon. Kaya nagalit pa ako sa kanya. Pero nang nag-usap kami, ay naintindihan niya ang aking kalagayan. Siguro, hindi na sinabi na may pagtingin pa siya. Dahil alam niya na dalawang mahal ko sa buhay ang nawala. Kaya, hindi niya ako kinulit. Ang hirap dito. Mahirap pala ang isang buntis. Ngayon ko lang naranasan ang hirap ni Mami nang ako'y pinagbuntis niya. Marami ka palang iinday na sakit ng katawan. Sana kung nandito si Johnny ay may kasama ako at tutulong sa akin. Pero sadyang ganito ang aking kapalaran. Dahil matigas ang ulo ko. Kaya napahamak ako at may aalagaan pang anak. Hindi ko alam kung paano na kami ng baby ko. Oh, Rachel, nandito ka sa harap ng bahay ninyo. Iisip ka na naman. Kayo pala, sir. Opo, dahil wala na si Mami para magturo sa akin kung paano aalagaan ang baby. Kaya nagkakaproblema ako. Madali lang yan. Pag nagpa-check up ka, tarangin mo sa doktor ang mga dapat mong gawin para maging normal ang pagpapalaki mo sa iyong anak. Oh, ito, mga dala ko para sa iyong pamumuhay. Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Sir, maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin. Pero nahiya na po ako sa inyo. Sobra-sobra na pang natanggap kong tulong sa inyo. May pamilya rin kayo eh. Huwag mo nang isipin yan. Nangako ako sa mami mo na tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. At maliit pa naman ang aming anak, kaya wala pang malaking gastusin. Ganun ba, sir? Sir, sumasakit ang tiyan ko. Aray, ang tindi ng sakit. Naku, Rachel, baka manganganak ka na. Halika doon sa sasakyan ko. Ang gamit ng bata, asan? Andyan sa salas na kantana. Dalian ninyo, sir. Masakit na masakit. Sige. Aray ko. Sandali, dadalhin kita sa ospital. Aray. Oy, Bes! Nanganak ka na ha? Wow! Ang cute ng anak mo! Ang ganda-ganda! Babae ang anak ko, Bes. Diyos ko, ang hirap palang mga anak. Marami kang sakit na daranasin. Ang tiyan, sa tagiliran, sa balakang. Ay, hindi mo alam kung alin ang uunahin mong hihilutin. Dahil sa matinding sakit. Hindi ko alam yan. Kasi hindi ko pa naranasan ng nanganak eh. Sabi mo, matindi ang sakit. Oo, Bes. Lalo na pag humihilab ang tiyan mo. Ang tindi talaga ng sakit. Kung ganun, di ayaw mo nang magbuntis dahil mahirap. Eh pag ako, alam mo, hindi ko pwedeng pagdamutan ng asawa ko. Kung gusto niya ng anak, sige, payag ako. Dahil yan ang bunga ng pagmamahalan ng mag-asawa. Kahit masakit pa yan. Ay, naku, Bes. Pag nasubukan mo, baka ayaw ko nang umulit. Sige ka, maghanap ng iba na anakan. Tingnan natin. Sa ngayon, ayoko pang magsalita ng patapos. Dahil sabi nila, masarap daw ang luto ng Diyos. Totoo ba yan ha, Bes? Sino yung lalaking bumaba sa kotse? Gwapo at maputi. Mukhang may kaya, ha? Pero, habang papalapit dito ay, may kamukha siya. Sino kaya to? Kumusta ka na, Rachel? Hindi mo na ba ako nakikilala? Pasensya ka na. Hindi ko alam kung nagkakilala tayo. Sino ka? Sabi ko na nga ba eh. Bakit nagbago ba ang itsura ko? Ako to, si Rani. Aba, big time ka na ngayon, ha? Nagbakasyon ka ba? O, asan ang misis mo? Ha? Oo. Wala pa akong asawa dahil hinintay ko pang magilom ang sugat sa puso mo.
mo? Pinapatawa mo naman ako. Ikaw, na binata at may kaya. Ako pang gusto mo na diskrasyada? Wala akong pangalan. Kahit ano pang nakaraan mo. Handa kitang pakasalan at mahalin habang buhay. Ang ganda mo ngayon, Rachel. Siyempre, kailangan na maging maayos ako. Dahil nagtitinda ako ng gulay at isda para sa pamumuhay namin ng anak ko. Sana sa pagkakataong ito, bigyan mo na ako ng pansin. At matutunan mo akong mahalin, Rachel. Basta ang alam ko, ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Mahal na mahal kita. Kaya nagpursige ako na umasenso para sa'yo at ang anak mo. Ituturing ko siyang parang tunay na anak. Akala ko ay hindi ko kaya ang mga pagsubok sa buhay ko. Pero inisip ko ang aking anak at nagtinda ko ng gulay at isda. At sa awa ng Diyos ay nakatulong sa aming pamumuhay na mag-ina. At di rin nagtagal nang dumating si Rani ay sinabi agad na hindi pa rin nagbabago ang kanyang pagmamahal sa akin. Kaya lang parang nagdududa pa rin ako sa kanya. At pinatunayan niya na talagang mahal niya ako. At di nagtagal, sinagot ko rin siya at malapit na rin kami ikasal. Naging masaya ang buhay ko. Kung may lungkot, ay may ligaya. Hanggang dito na lamang ang aking karanasan sa pag-ibig. Nagpapasalamat, Rachel. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.